Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong naganap na trahedya po. No, sabihin ko ng trahedya. Diyan po sa Baho de Masinloc, diyan po sa bayan ng Masinloc, Zambales, no? Kasi po latest news po ito. Alam ko napanood nyo na to, nabalitaan nyo na, pero tayo po ay magbibigay lang ng ating komento or reaction. No, bago po tayo magsimula, nais ko munang i-flex yan tulad ng dati, yang Haya Nature Resort. Diyan po yan sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. For more details, puntahan nyo lang po yung kanilang Facebook page. At ganun din po, shout out sa ating mga brothers and sisters in another mother. No, ganun lang po yung mga kagrupo natin, kaibigan, no, kapamilya dyan po sa The Nomads. At salamat din po sa lahat po ng members ng ating channels. Salamat sa patuloy nyong suporta at special thank you po kay Daddy Chris, ang ating member, na siyang nag-sponsor ng 10, no, para maging members po sa ating channel. At yun nga po, karamihan dun sa mga nanguha, bigla na lang po nagsulputan. Na mga silent viewers po natin. Nung nakita yon, they grab the opportunity to become a member. Once again, God bless po, Daddy Chris. At God bless po sa lahat ng ating supporters, no, ng channel na ito. Okay, simulan na po natin ito, no? At baka tayo'y humaba na naman sa ating video vlog. So, isa lang po itong topic natin, no? Pero atin pong itong bibigyan ng pansin para rin po makalampag natin kung sino po yung barko na yung nabunggo po nila, yung ating mga kababayang mangingisda dyan sa Baho de Masinloc, no? Ang espekulasyon nga baka may ginalawa na namang kalokohan itong mga Chekwa. Pero sa aking ding opinion, yung mga Chekwa dyan, they will not do this thing. They will not go to that level yet, no? Hindi pa naman talaga. Ano lang yan, walang provocation, kundi mga lang, lapag dito, lapag yan. Kung sinong aalma, pipiyok, o di lapag ulit, lapag dyan, ganyan. No? Hindi naman siguro gagawin ito ng mga Chinese, no? They will not start that thing, yung mga iniisip natin. So dito po, kunin ko na lang po itong balita ng CNN, probably na basa nyo na to sa lahat ng news agency sa ating bansa at ganun din po pang international. Hopefully, kung sino man po itong barko na ito, no, kung saan man po kayo nakadaong at nakikita nyo to, hopefully you can shed light onto this one. No, ayan po sa CNN. 3 dead after foreign vessel rams, yung gumanon daw po, nabunggo, PH boat of Baho de Masinloc. Ayun po yung sabi ng Philippine Coast Guard. 3 Filipino fishermen died after a foreign commercial vessel rammed their boat while they were sailing in waters near the disputed Baho de Masinloc. Ayun po ang sabi ng Coast Guard. Citing a crew member of the fishing boat Dirian, no, yung pangalan po ng fishing boat, no, may fishing boat, may fishing vessel, no, said the Filipinos watercraft, yun daw ating pong bangka nila, was moored o naka-attach sa isang fishing boat na naka-anchor. So probably meron silang yung malaking fishing boat, tapos mga maliliit na fishing boat na naka-angkla din sa kanila, no? Some 85 nautical miles northwest of Baho de Masinloc when it was hit around 4:20 a.m. Ay naku, napakaaga niyan mga kababayan. On October 2nd, by a suspected lang ito suspected a Marshall Island registered oil tanker. So yun po yung suspicion. They are not really saying that this is the yung nakabunggo, no? Yung kaya nga po nangyari ang aksidente na yan, no? So 4:20 a.m., no? Kayo po na may experience na lumalaot, no? Madilim pa po 'yan. At the same time, ito pa po ang sabi ng PCG. We're not defending
yung nangyaring ganito, no, yung pagbangga, no, at pagkamatay ng ating mga kababayan, taga Sambales po yan, naiiyak nga, naluluha nga po ako nung habang binabasa ko yung mga news, nagiging emotional ako kasi taga Sambales po ako, no. Siyempre kababayan din natin yan, kababayan nyo rin yan, pero sa akin malapit sa puso ko, taga Sambales, no. O yan po, no, sabi nila suspected oil tanker from Marshall Island. Siguro dumaan po yan, no? Siyempre, yan nga po tinatawag nating freedom of maritime navigation. Siguro nanguha ng ano yan, kargamento nila diyan sa siguro I'm just correct me if I'm wrong yung sa isang country diyan, whether yung mga kung saan nila kinuha yung kargamento nila. Dumaan diyan sa Scarborough Shoal, nangingisda yung mga kababayan natin. Siguro hindi na po napansin dahil madilim at eto pa. The PCG added that 8 Filipino crew members were fishing in different locations while 6, including the captain, remain in the mother boat. O, kita nyo na kasi nakaangkla po yung maliliit na na mga bangka nila doon sa mother boat. So yung mother boat yung nakatalagang naka-anchor doon sa ilalim ng tubig, no? Due to the bad weather, ayun pa yung isang circumstances. Napakaaga niyan, 4:20 AM. Sometimes lumalayag na po yan ng mas maaga pa sila. Madaling araw pa, mga siguro 3:00 lalayag na yung mga yan. No? Yung oras daw po na nangyari ang aksidente, 4:20 AM. So meaning, hindi lang 3:00 naglayag ang mga yan, mas maaga, nakaangkla na nga sila dun. Di po ba? Due to the bad weather, the remaining crew members did not detect the approaching foreign vessel resulting in the collision. So ang tanong dito siguro hindi naramdaman no nung fish ng yung malaking barko, yung pagkakabunggo, akala nila lang yung nabunggo lang isang bagay, hindi nila napansin, no? Pero ako ang ko diyan, di ba dapat may mga radar din yung malalaking barko na yan, no? Sa akin lang po correct me if I'm wrong. Yung mga napapanood ko po dito, siguro yung iba sa inyo alam ito, yung The Deadliest Catch na TV series, nasa 12-13 season na po yata yan, I don't know. Sa nila, kasi fishing vessels yung mga yun dito sa Alaska, yung sa Bering Sea, ang tibay po dyan, no? Yung kinukuha nila yung mga Alaskan crabs, ganyan, no? Dami rin pong namamatay ito. May mga radar system, no? Madidetect mo kung meron diyan, may sasagasaan ka sa pot mo, 'di ba? Kung siguro nakatulog. Ewan ko, no? Depende na lang po sa investigasyon ng PCG, pero on my specific akin lang po, no? Yung speculation, no? Madidetect mo 'yan May radar system 'yan sa loob ng mga malalaki, modernized mga barko. Hindi naman tulad sa atin, boat. Ang radar natin, yung talagang talino ng mga tao magbasa ng ng nasaan ng norte, nasaan ng weste, nasaan ng este o south, di ba? North, south, east, west lang yung mga bangka natin. Meron ba sila yung ganyan, yung navigation? Ang malalaking barko, may may radar. Dapat nakita nila na tutunog yan kung may masasagasaan sila on the path. Tapos bubusin na, boo! Di ba ganon? Siguro, due to bad weather, siguro foggy, o umuulan, ganyan, kailangang maghanap buhay ng mga kababayan nating fisherman, ayun, kawawa. Sana po maimbestigahan maigi ng Philippine Coast Guard, no? Kasi sila po ang governing body po dyan, no? Ito pa po ang sabi sa Tagalog, may sama ng panahon sa North at maaari affected yung visibility sa pinanggalingan ng insidente. Ayun po yung sabi ni spokesperson ng PCG Rear Admiral Arman Balilo. Ayan. Maaari rin na mataas yung freeboard ng barko at hindi sila nakita. Pero Admiral naman, meron naman sigurong yung detection nila, yung radar nila, 'di ba, sa mga barko. Well, correct me if I'm wrong. Kung wala silang ganon, panugutin. 'Di ba?
The 11 crew members who survived the incident left the area using 8 service boats and arrived at Barangay Cato in Impanta, Pangasinan. Napunta sila ng Impanta na at 10 a.m. o nocton. Layo nun, mga kababayan. 4:20 naganap yung aksidente. Tapos nakarating sila sa Impanta ng alas 10 ng umaga. No? The crew members also brought the dead, including their captain, to Pangasinan. Ayan. The PCG said it cross-referencing of details provided by the fisherman indicated Pacific Ana. O ayun po yung sinabi ng mga survivor na yung pangalan daw nung barko, no, ay Pacific Ana. A crude oil tanker, may have been the vessel that rammed the Filipino boat. So, hindi natin sinasabi na yun kaagad. Ayun po yung sabi ni Rear Admiral Balilo. Nagkakalap pa po tayo ng ebidensya para maging matibay yung ating findings. Correct. Kaya nga po sinabing suspected. Diba? We did not say it's definitely them. No. It's a suspicion. Di po ba? Punta tayo dito ngayon. No? Pinagsasama-sama ko na po itong mga balita, no? Kinokolate ko na po, no? Para maano natin, malaman natin yung kwento. Tayo naman, no? Siyempre alam natin, kababayan natin yan. Ito po ang sabi nila. Philippines investigating whether EEZ, yung pong nangyaring banggaan, ay deliberate. Ayan, sabi nila. The Philippine Coast Guard is investigating whether the fatal ramming of a Filipino fishing boat by a passing foreign commercial vessel was an accident or deliberate. The PCG's monitoring showed that only the MB, maritime vessel ito, MB Pacific Ana passed through the area where fishing boat therein was in the Philippines exclusive economic zone. The probe is also expected to find out whether the oil tanker purposely left the fishers without giving them assistance. So ayun pa yung tinitignang anggulo. Ang tawag diyan ay hit and run. Ayan. Sa madali na lang na na pananalita. Wala nang explanation. Hit and run. Naka-aksidente ka, tinakbuhan mo. Yan. Yun dapat nating malaman. Pero they are still investigating. Sabi po ni Admiral Balilo again, Balilo, mahirap magturo sa kasalukuyan. Hindi po tayo dapat magturo muna. Correct. Huwag padalos-dalos. Kailangan holistic. Gagamitin ko na po yung word ni Pangulong Bongbong Marcos. Holistic approach. Yan. Ang kabuuan. Mahinahon. Pero may matinding resulta. Ayan po yan. Wala yung hindi ka makukuhanan ng butas. Kasi pag nagsalita tayo dito, tulad nitong mga senador na ito, makikialam na naman sila. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kinulate ko po. Hanggang pumunta tayo dun sa mga sabi ni Robin na Ochuchero, Usicero, KSP, siya rin KSP. Kailangan matapos ng mabilis at extensive yung ating investigasyon at yan naman po ang ginagawa natin. Kaya, collision kasi ito, we need to get both sides para malaman natin. Correct. Tama po si Rear Admiral Balilo. Nandun po tayo. So, tinitignan nila kung deliberate. Kung nag-hit and run. Ayan. Kung deliberate, ay malaking pananagutan yan. Tapos tinakbuhan mo, ay nako, mananagot yan. Kailangan ang gawin po ng Coast Guard ay pag na-find out nila yan, halimbawa lang, no, yung barkong Pacific Ana. Halimbawa, suspected, we're not saying it is them, no? Napatunayang sila nga, no? Kailangan, kung saan sila dumaong o kung saan sila doon, managot din sila doon sa batas na yun. Makipag-coordinate sa atin. Yung authority doon. Siguro makikipag-coordinate naman niya. Kasi sabi nila, Marshall Islands, no? Sinearch ko po yung Marshall Islands. Diyan po yan yung mga group of islands or atolls, yung mga yan, no? Pasensya na po sa pronunciation. Atolls, yung na yan, Marshall Island, no? Alamin nyo na lang, kung makikita nyo dyan, no, sinearch ko kanina, it's all about yung pinangyarihan ng gyera yan, eh. Dikit po yung mga islands, mga reef, no? Pero naging na sila islands or atolls, yun. Marshall Islands nga, eh.
Diyan po yan sa Pacific between Philippines and Hawaii. O nandyan sila, sama-sama sila dyan. Nandyan ang mga Solomon Islands, no? Hanapin nyo na lang, hindi ko na po sasabihin. So kung saang island sila nakadaong doon sa sakop ng Marshall Island, makikita po yan. At pwede tayong sa akin lang pwede tayong manghingi ng tulong sa US government. Kaalyado, yan ang nagagawa ng may alliance, di ba, Robin? You can ask for information dissemination properly, hindi disinformation dissemination, Robin. Ito po. Hopefully, wag po kayong maluluha dito. Ako po kanina nung binabasa ko to, naluluha ako eh. No, isama ko na lang po to. Pasensya na kung medyo magiging MMK tayo dito, no. O magiging Nora Honor tayo dito o Vilma Santos. Yung mga magagaling lumuha, no. Ito po, sabi sa GMA News Online. Survivors recount retrieving 3 dead fishers. We vowed to sail home together. Parang yung motto ng mga Marines. No man should left behind, di ba? Ito na po tayo, no? So hopefully wala pong luluha. Ako nga, naluluha ako nung nakikita ko pa lang tong mga ito pinanonood ko kasi may video dito ang GMA, naluluha ako mga kababayan. Naaawa ako talaga. Naawa ako. The survivors of a tragic maritime incident that claimed the lives of 3 Filipino fishermen recounted on Wednesday the harrowing moment when a foreign commercial vessel rammed their fishing boat in the West Philippine Sea. Darwin Mejia, one of the surviving crew of fishing boat Dirian, said that despite sustaining injuries, talagang sugatan daw po sila, the remaining members, so ibig sabihin lahat sila nadawit. Kasi po, ito nangyari dyan eh, no? Ito lang po, correct me if I'm wrong, no? Ito yung mother boat. Nakaangkla yan. Tapos sabi, di ba, yung mga malilit na bangka, naka-moored. Yung ibig sabihin, naka-attach sila doon sa nakaangklang bangka. No? Naka-attach sila. Siguro nung itong fishing vessel na ito, on the direct path nila tong mother boat nila, hindi napansin, bang, sinagasaan, nahila sila kasi naka-attach sila doon sa mother boat. O correct me if I'm wrong, ano lang po yun yung aking assumption, no? Hindi po ako yung Coast Guard, no? Assumption lang po yun, ha? Akin lang po yung pagbibigay opinion, okay? The remaining members help recover the bodies of their drowned colleagues from the waters. Nalunod sila. Pero yun, mga fisherman na yan, magagaling, sumisid. Dapat marunong kang lumangoy pag ikaw ay fisherman. O tingnan nyo, dahil siguro naram na sila, napalupot na yung mga tali nila, ayun, nalunod. Di po ba? Kahit na anong galing mong lumangoy, pero merong aksidenteng nagaganap, wala. Di po ba? Nagdesisyon kami na iuwi ang bangkay. Iuwi namin yan, sama-sama tayo. Buhay natin ito. Naiyak ako. Wag ko na. Sama-sama na tayong umuwi. Patay o buhay, makita lang ang pamilya. Yun po yung sabi ni Kabayang Mejia. Nung malapit na kami dito, sabi namin, Kuya, andito na tayo, Kuya. Makikita ka na ng anak mo para kahit papano makita ka may libing ng maayos. So, naiiyak ako. Naluluha tuloy ako, mga kababayan. Pasensya na po. Naluluha tayo. Pasensya na. Hindi ko na po babasahin, baka saan pa po nakakaiyak naman, no? A total of 14 crew members were aboard FB Dirian when the incident occurred approximately, yan na po yun, no? The fatalities how do you say this? The fatalities o yung mga namatay ay na-identify na si Dexter Laudencia, 46, yung boat captain at may-ari, Romeo Mexico, 39, and Benedicto Olandria, 62. Okay. Masakit talaga sa amin kasi biglaan. Ang dami naming plano. Nabigla talaga kami. Nananawagan kami na aksyonan. Managot kung sino yung dapat managot. Ayun po yung sabi ng partner ni Ginoong Laudencia, si Eileen Samarita. Ayan po. Ayun, yun na lang po siguro. Nakakaiyak po.
Ito pa po yung sabi nung isa, si Raymark Bautista. Sana matulungan kami, ma-recover yung bangka na sinasakyan namin. Yun yung kabuhayan namin. O ayan po, nananawagan po sila, no, na sana matulungan, maibalik yung bangka. Wag na po, Pangulong Bongbong Marcos, bigyan nyo na lang po ng bago yung mga yan. Kayong mga, dali lang po. Kayong mga ano dyan, yung mga sa Kongreso, oy, kayong Makabayang Black, di ba mahilig kayo sa ganyan? Sila Arlim Brosas, Manuel, kayo dyan, mga pamalakaya, di ba? Si Castro, Hontiveros, yung mga mahilig magpaano dyan, namatayan tong mga to at may request sila, maibalik lang daw po yung mga bangka nila. Hindi po sila nanghihingi ng financial assistance. Nakita nyo? Hindi sinabi dito nung mga kaanak, nung mga crew members nito na sana mabigyan kami ng yung ayuda. Hindi. Ang sabi nila, mahanap at mapanagot ang dapat managot at maibalik lang yung bangka namin kasi yan yung kabuhayan nila. Kita nyo? Hindi sila paasa sa gobyerno. Ang hiling lang nila maibalik yung bangka. Kakaawa naman tong mga to. Ngayon po sa yung mga tutulong, no, kung meron pong manghihingi sa inyo ng donasyon, may magsasabing fundraising, charity sa mga to. Kung ako sa inyo, no, sa akin lang to, idiretso na po ninyo sa pamilya nitong mga namatayan at yung mga nasama pa dito, 14 po sila. No? 14. Bukod po 11 ang survivor, 3 ang namatay. So kung may manghihingi ng donasyon, isang organisasyon o what, diretso nyo na lang po sa pamilya para po walang bawas at talagang makakarating. Kasi marami po ngayon nagkalat mga scammers. Pasensya na po ulit, naluluha ako pag nagbabasa ako ng mga ganun, yung mga tragic. Nakakaluha po. Tingnan nyo ha, ulitin ko lang. Walang sinulat dito, galing sa ABS-CBN na report, no? O GMA News. No, kalimutan ko na eh. Hindi nila sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos o sinisisi ang gobyerno. Ang sabi nila, inuwi nila yung bangkay dahil sama-sama sila, no man left behind. Whether you're dead or alive, you will come with us. We will go home together. Yan po yan. Yan ang spirit of brotherhood. Walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nagkakandamatay na nga, nawawala ng kabuhayan, ang kinakampihan pa yung mga nangbubuli. Tapos ayaw humingi ng tulong sa gustong magbigay ng tulong. Di po ba? Anong klaseng tao ka? Plastic ka. Superficial ang pagiging pagkatao mo. Yung po yan, yung pagiging pinakikita mong mabait ka, no, that's a superficial, no? Ibig sabihin, peke, matindi ka pa sa polymers, sa plastic. Ganun po yan marami po dyan. Hindi lang yung sinasabi nating silobin, marami sila. Gagamitin na naman nila yan for their propaganda, for their political ambition. Mamaya sasabihin natin dito, sino-sino tong mga to, mga hinayupak na ito. Nangunguna pa, pinakikialaman pa ang Pangulo. Di po ba? Yan hindi sila nanghihingi ng ayuda. Hindi nila sinisisi ang gobyerno. Ang sabi lang nila, iuwi namin ang aming mga bangkay, managot ang dapat managot, at ibalik ang kanilang bangka kasi yung kanilang kabuhayan. That's it. Hindi nila sinabing tulungan kami ng gobyerno kasi wala kaming pangkabuhayan. Ang sinabi, ibalik lang yung bangka. Di ba? Pero yung iba dyan, yung iba dyan, sisisihin ng gobyerno kasi walang Coast Guard doon. Hindi naglagay ng Coast Guard doon kasi walang bantay doon. Ganun po Nakita nyo yung attitude? Yan ang attitude ng totoong Pilipino. Hindi tulad ng ibang kapwa natin Pilipino, ang takbo ng sisi ay sa gobyerno kaagad. Di ba? Tapos yung iba naman, ang galing-galing lang magsalita na ganito, pero pagdating na ng ganito, wala na isang statement yung idol ninyo Di ba? Sino nagbibigay ng statement dito? Mamaya malalaman natin. Ha?
O ayan daw po, tinatrack na ng PCG ang ano, yung phishing vessel na yun. Dagdag lang natin ito, tinatrack na nila yan. No? At ngayon po, ang sabi doon, nakita na yung nga si ano, anong pangalan nito? Nakita na po nila sabi diyan sa Coast Guard, Coast Guard, named ship likely involved in Scarborough Shoal. Yun nga po ang sabi nila, no? Na yun nga pong Pacific Ana. Ito, after cross-referencing the fisherman's account, the date and the time, we conducted a thorough check on marine traffic. It turns out that Pacific Ana, a crude oil tanker vessel registered under the flag of Marshall Island, aligns with the details provided by the fishermen. Ito, may certainty na. Kanina, sinasabi lang, suspected. No, mahirap mag-conclude. Parang ganun po. O ngayon, base po dito sa ulat ng ABS-CBN, updated ito ng 7:01 PM October 4th. Sinabi na po ng Coast Guard na it turns out that Pacific Ana na mayroong Marshall Islands flag. O sige, i-reach out nyo po sila, no? At nagsalita na rin po ang Pangulo tungkol diyan, mga kababayan, no? Ano ang sabi ng ating butihing Pangulo? O eto po. O. Ayan po sa official Facebook page ng Presidential Communications Office. Nalulungkot po ang Pangulo dahil malamang sa akin pong sasabihin, ito lang hindi ko pa po sinasabing panel ito, this is an accident. Sinabi na rin na po ni Rear Admiral Balilo na due to bad weather. Di po ba? At maaga masyado, 4:20 AM, madilim yan, no? Takip silim pa yan, tawag nga no? O yan po, nakikiramay po ang ating gobyerno at sinasabi niya po ito. We assure the victims, their families, and everyone that we will exert every effort to hold accountable those who are responsible for this unfortunate maritime incident. Let us allow the PCG, tandaan nyo to, kayo na ngangak-ngak dito, let us allow the PCG to do its job and investigate. Allow the PCG to do its job and investigate. That's their mandate. Yan ang trabaho nila because it happens in the sea. And let us refrain from engaging in speculation in the meantime. O ayan, sinabi na ng Pangulo. Lalo na yung mga activists. Sinasabi niyo ng activists. Yung mga iba nating mambabatas nanggaling na sa Pangulo. Nagsalita ang Pangulo. Let us refrain from engaging in speculation in the meantime. Rest assured that the government will provide support and assistance to the victims and their families. O, Pangulo na nagsabi niyan, pero hindi po hinihingi yan ng mga kababayan natin. Saludo po ako sa inyo, no? Sa mga kababayan natin yung nagsabing ibalik nyo lang ang bangka namin dahil yan ang kabuhayan namin. Saludo po. Saludo. Bow po sa inyo. God bless you po. O ito pa po ang sabi. Ito na. Ito na yung huling-huli natin. 'Di ba sabi ng Pangulo, let us refrain, 'di ba? From kung iwasan na natin magsalita ng kung ano-ano. So eto na po mga kababayan, pupunta na tayo dito sa huling-huli. Itong mga lawmakers natin. Kasi nung nalaman nila yan, eto na sinasabi nila. Senators want unbiased, siopaw naman, unbiased probe into tragic deaths of 3 Filipino fishermen. O yan. 3 senators on Wednesday called onto the appropriate agencies to conduct an unbiased and comprehensive investigation to determine the circumstances surrounding the tragic death of 3 Filipino fishers of Bajo de Masinloc. Senator Estrada, Hontiveros, and Grace Poe, ayan po yung tatlo na, sumasaw-saw na, were pertaining to the collision between a Philippine fishing boat and an alleged commercial vessel. Hindi nila pinangalanan. Estrada, in a statement, he is saddened by a tragic incident, adding that the well-being of Filipino fishermen must always be a top priority. Diyos mio, ngayon nyo lang yan sasabihin? Pag may nangyari ng ganyan, always be a top priority. Ngayon lang? Really? Ngayon nyo lang sasabihin yan? Kinakailangan na mabigyan linaw ang pangyayaring ito kung ito ba ay aksidente o hindi para magkaroon ng kaukulang hakbang ang mga otoridad. Ginagawa na po ng PCG yan.
Maski na hindi mo sabihin yan at nag-advise na rin po ang Pangulo. O, ito naman ang sabi ni Grace Poy Sarento. We condemn. Hindi pa nga alam kung aksidente o sinasadya, but you are condemning right away. We condemn in the strongest terms of the death of 3 Filipino fishermen after their boat was rammed by a foreign vessel. Those found responsible must be meted the appropriate punishment. O, grabe naman tong mga statement nyo. Halatang-halatang namumulitiko lang kayo eh. Diba? Hindi sa dinedepensahan natin yun. Ang sabi nga ng Pangulo eh, refrain from speculation. Tapos magsasalita kayo ng, we condemn. Eh wala pa nga na eh. Sino pa ba? Sinasabi lang nila na Pacific Ana from Marshall Islands. O ano ba? Narinig nyo na kung ano yung side nung sa Pacific Ana? Sinasadya ba? Sabi nga ng PCG, imbestigahan nga nila kung sinasadya o na hit and run, ganon. Pero ganito naman kayong magsalita. Di ba? God. Nararapat ang dagdag na proteksyon lalo na sa maliliit nating mangingisda na naglalayag sa kabila ng panganib para lang mabuhay. Tagal-tagal nyo ng mga mambabatas dyan. Ngayon nyo lang sasabihin tong mga to pag may trahedya. Pero pag walang trahedya, wala. Hindi nyo napapansin. Oh, di po ba? Tama, mali. Ito pa, itong si Player for Dramatics, si Hontiveros. Baho di Masinloc, since time immemorial. mali. Ulitin ko. Sabi niya, Baho di Masinloc, since time immemorial. Makita mo yung pagiging politikong statement, no? Hindi makatotohanan eh. Just giving a history. We already know the history that Baho di Masinloc, since times immemorial, ay atin yan. Diyan nangingisda ang ating mga kababayan. Diyos mio. Ano relation yan? Diyan sa sa pagka-aksidente. Hindi ko na ho babasahin. Sinabi niya, baka maasar lang kayo. Ako nga, naasar eh. Di po ba? Halang-halata naman na nagpapaganda ng pangalan. O eto pa po, isasama ko na to sa ulat ng ng kanina, yung kaninang binuksan natin. O eto, meron din pong sinabi si Speaker Martin. Ito sabi niya. According to Speaker Martin Romualdez, President Marcos Jr. has assured that the PCG has deployed every resources to uncover the truth. O tama yan. Yan ang statement. You talk about the incident. Hindi yung si Hontiveros na, since time immemorial, the place is a traditional fishing ground for our fishermen. It should be protected. Oh my God. They are rigorously backtracking and scrutinizing all vessels that were in the vicinity at the time. Oh, yan, ganyan. Hindi yung parang para lang makasawsaw ka, off topic ka. Parang bigla ka na lang sumulpot, nagbigay ka na kaagad ng opinion without knowing what they are talking about. Waran idiota. Di ba? Alam naman namin yan. Do you really know? Na-desisyonan na ba, na-investigahan na, final investigation that this is deliberate? Or this is just a purely an accident? Now we will call it an incident. Di ba? Or accident. But is it deliberate or not? Yun ang pina-find out. At kung yung talagang Pacific Ana nga, based on the accounts of those survivors, yun nga ang nakabangga sa kanila. Kailangan pa rin imbestigahan yan. Romualdez called on government agencies to extend aid to the families of fallen fisher folks. O ikaw, Hontiveros, ano gagawin mo? Bibigyan mo ba to ng tulong financial, ayuda, hindi lang yung sa bunganga, hindi in kind na lang ako? Pag sinabi kasing in kind, so mga katulad yung yan, yung bang, sige, pagdadasal ko na lang. Condolences to the family. Ganon. Ayan, extend aid to the families of fallen fisher folks. Ikaw, Martin, kung ako sa'yo, pangunahan mo na lahat dyayo dyan. Ilang kayong congressman. Oy, Erwin Tulfo, chip in. Ang lalaki ng sahod nyo, chip in. Ikaw, Manuel, how much? Salary grade 31, 213,000 pesos a month. 213,000 pesos a month ang sahod
ng mga congressman. Now, it will go up if you have this deputy, senior deputy, minority, or majority. But the basic pay is 213. Correct me if I'm wrong. Salary grade 31. Yung mga congressman, the basic pay 213,000 pesos and change yan. Ha? Multiply it by 12. How much they're making in a year? Is it worth for these three guys? O yung mga nandyan na wala namang ginagawa, kuya-kuya-kuy lang? Now it's the time. If you really supporting these fisher folks, walang politika dyan, dapat. Erwin Tulfo, alam ko ang ACT-CIS pupunta at pupunta yan, magbibigay ng tulong yan. Hindi lang nila binabalita. Pero ito, antayin natin itong mga tatlo na to, yung si Hontiveros and their likes, asaan? Pag manghihingi pa sila ng donation drive, yung tatlo na yan o yung mga grupo nila na Makabayan Black, madami po sila, maghinala na kayo. Diba? Yung mga sasabihin, GoFundMe, donation drive sa ganito. No. Diretso nyo po yan. Idiretso nyo. Ha? Ito po sabi ni Martin, to assist the bereaved families during their time of grief, we advise all government agencies concerned to reach out to them immediately and extend financial support, counseling services, and legal assistance. Correct. Ang problema, ito, pupolitikahin. May kasamang palaging politika. Ayan po yan. In these trying times, it is essential that we come together as a nation to support one another, especially the families affected. No, 'di ba? Hindi hinihingi ito ng mga kababayan natin na nasalantanon, no? Kundi ang gusto nga nung isa, ibalik nyo lang po yung bangka namin. Ayan po ang kabuhayan namin. Yan! Diyan kakabibilib. Yan ang dapat tinutulungan. O ito, yung favorite nyong isa, si Dinosaur, si Franz Castro. House Deputy Minority Leader Franz Castro Teachers Party List called for more Philippine Coast Guard patrols. Uwe! Ni hindi mo nga sinabing yung intelligence fund, confidential fund ng mga ahensya, ilipat dyan eh. Ni hindi nyo nga sinabi yan eh, na dapat ilagay itong confidential fund nitong mga agencies na ito dito sa West Philippine Sea. Ayaw nyo, ang gusto nyo nga sa education and health, tapos sasabihin mo, magdagdagan pa ng patrol ng Coast Guard. Eh kulang nga sila ng kagamitan. Di po ba? Ay nako, mababanas ka dito. Tinatapik na naman yung China. Wala naman dyan tayo. Lihis muna dyan ng China, mga kababayan, even though I hate this yung mga nila, yung ginagawa nila dyan, no? Pero lihis ang China, di naman sinabi ng mga kababayan natin, na sila po, yung mga Chekwa po ang gumago sa amin, hindi po. Tapos sinasama na naman ito, si Hontiveros, kaya hindi ko na binasa, kasi doon po pupunta, Kaya nga sabi ng Pangulo, refrain, hanggat maaari, i-restrain ninyo yung mga sarili nyo. Refrain or restrain yourself from speculation or commenting that is not dito sa aksidenteng ito. Mamaya mag-aalod, yung makabasa niyan, they will misinterpret what you gonna say. Ayun na yon. Diba? Magsasalita rin sila. Di anong ginawa nyo? You just did. Binuhusan nyo ng gasolina yung apoy. Ito yung mga yan. Etong sila yung si Hontiveros and their likes, sila po yung mga gasolina. Ang yayaman Ang mahal-mahal ng gasolina Di ba? Mga kababayan, nakita nyo? Nakita nyo yung totoong statesman from the pure politician lang? Di ba? Wala gagamitin yun. Parang yung mga nangyari dyan, yung mga, ito si Hontiveros, yung nandun siya palagi, ayoko na sabihin kasi, alam nyo naman, siyempre, namatayan yung mga yung condolence po, at doon po, nagpapaabot po tayo ng condolences doon sa pamilya po ng mga namatayan, no? At doon po sa mga nasugatan, magpagaling po kayo. Makakaasa po kayo, sabi ng Pangulo at ni MR, si Speaker Martin, may darating pong tulong sa inyo, no? Legal, financial, counseling. Darating po tulong sa inyo, maski na hindi nyo po hilingin, darating ang tulong sa inyo ng gobyerno. Pero believe po ako doon sa isang nagsabing, ibalik nyo lang po ang bangka namin.
Hindi niya sinabing kailangan tulungan kami ng gobyerno. Ayun po yung sabi sa balitang nabasa ko eh. Di ba? They're not blaming the government. Ulitin ko, hindi tulad nitong mga to. Tingnan mo si Ontiveros, si Castro. Oh, kailangan dagdagan ng patrol ng Coast Guard. Tayo na, hindi nyo nga mabigyan ng magandang budget eh. Hindi nyo nga sila kinakatigan sa pagpapalipat ng confidential fund. Si Ontiveros, sabi niya, ilipat natin sa West Philippine Sea. Okay. Pero itong tatlo, wala. Sabi nga ni Manuel, ilipat daw sa education and health. Oh, ayaw nila ilagay sa security and intelligence sa ating mga uniform personnel. Kasama nyo na ang DOTR na Coast Guard. Palakasin nyo Coast Guard kasi they're manning our coast. Oh, tapos sasabihin mo kailan dagdagan na patrol. Siopaw. Ha, mga kababayan. Pasensya na po, no? Kanina, naluluha tayo. Ganun po talaga ito. Minsan, emotional tayo pag nakakabasa tayo ng ganyan, nakakapanood tayo. So, hopefully, no? Coast Guard, galingan nyo po, no? Nasa likod nyo po ang taong bayan, nasa likod nyo po ang presidente, ang speaker. Even though si Subiri hindi nagsalita, nandiyan po ang suporta niyan, no? So, galingan nyo po, makipag-coordinate po kayo at mabigyan po ng hustisya yung ating kababayan na namatay at condolences again sa pamilya po nung namatayan at hopefully kung meron pong magbibigay ng tulong, no, idiretso nyo na lang po. Huwag nyo na pong ipaabot sa mga donation drive kasi minsan hindi nakakabalik, hindi nakakapunta, may bawas pa, no. So, diretso nyo na lang kung meron kayong mga information about the family, kung ano, tatanggap sila. I believe tatanggapin nila yan. They need all the help they can in kind or in financial or legal or sabi nga ni speaker. So, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.